Mahigit 600 persons deprived of liberty ang kabilang sa unang batch ng mga pinalaya ng Bureau of Corrections ngayong 2024. Laking pasasalamat naman ng mga PDL na karamihan ay magsasampung taon nang nakakulong. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakasuot ng kulay puti at tahimik na naghihintay ng oras ang mga persons deprived of liberty na ito sa New Bilibid Prison. Kasama nila naghihintay ang mga inmate mula sa mga regional penal farm. Matapos kasi ang halos isang dekada, muli silang magiging malaya. Sila kasi ang mahigit 600 inmate na unang batch na palalayain ngayong taon sa tulong ng Good Conduct Time Allowance. Karamihan sa kanila sangkot sa mga street crime at illegal na droga. Kaya naman laking tuwa nila ngayong masisilayan na ulit ang kanilang mga pamilya. Sobrang saya. At least natapos na yung hirap po. Ang 76 anyos na si Alias Roberto na may kasong act of lasciviousness, nasopresa raw na nakasama siya sa mga palalayain. 10 taon na pagkakakulong ang parusa sa kanya. Pero sa tulong daw ng GCTA, nabawasan ng 2 taon ang sentensya niya. Paglaya ko kasi ko yung aking trabaho sa hardinero po. Dapat kailangan tuminunaw sa paglaya po. Ang GCTA ay bahagi ng decongestion program ng Bureau of Corrections para maiwasan ang siksikan sa mga piitan. Ayon naman kay Bucor Chief General Gregorio Catapang Jr., marami pa raw sana ang makakalaya na. Yun nga lang, may mga petisyon sa korte na kumikustyon sa GCTA para sa mga sangkot sa heinous crime. May nag-ruling na simula ngayon yung heinous crime hindi na pwedeng mabigyan ng GCTA. Ngayon, may nag-decide naman na judge, no? Na sabi niya hindi, pwede pa rin pag nanalo yung appeal na yon, maraming mapapalaya. Sinasabi nilang nagbibilang sa amin mga 5,000 to 10,000 daw. Depende. Kasi yung iba pwede na magpaparol . Ayon sa Bucor, mahigit 11,000 inmates na ang pinalaya mula sa iba't ibang kulungan sa buong bansa mula pa nitong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.